Good morning! This will be our first video, our pilot run dito sa channel natin. And we will call this Still on 2. Bakit nilon 2? We love everything on two wheels. Sa channel natin, open tayo sa motorcycles and bikes. So yun ang magiging main content, laman nito. Tapos kasama yung mga adventures, mga biyahe, kahit mga deliveries ko, sasama natin yan. Five minutes later. So why am I doing this? Bakit ako nag-vlog? Bakit ako nag-YouTube? Bakit ko kinukunan yung pinupuntahan ko? Ano ang ginagawa ko? Well, inspired ako ng mga motovloggers sa bike vloggers. I was first hooked sa motovlog. I have a passion for motorcycles kasi. Sa kabilang banda naman, bata pa ako, nagbabike na ako. And then since nag-pandemic, napabalik ako sa pagbabike. Although sa ngayon puro bike vlogs pa lang makikita natin kasi wala pa naman tayong motorcycle sa totoo lang. Pero soon, hopefully very soon, magkaroon tayo ng first motorcycle natin. So right now, I'm using a Totem 3700. Basic specs, Shimano Altus HP. Fatboy handlebar. So naka-setup, pwede rin pan-deliver kasi like today, kasama ko kayo sa pag-deliver. Pero sa ibang mga araw, mga adventure rides tayo, leisure rides. Nakakatuwa lang. Since nung nag-pandemic, nag-start kami ng maliit na online business. Well, mainly meron na kami online business before pandemic. Dagdagan lang nung mismong nag-pandemic. From health and beauty products, nadagdagan kami ng food. Eh syempre, pandemic nga, di ba? Paano makapag-deliver? Buti na lang may bike sa bahay. At ito nga yun, yung gamit natin ngayon, Totem 3700. Alloy siya. Hindi siya carbon. Pero it gets the job done. Pick upin lang muna natin yung ano, yung i-deliver ko. A few moments later.
Yun o. Pick up na natin, di-deliver natin. Nag-birthday yung isa naming tita. Dadala namin siya ng pansit sa bahay. So yung pansit na binili is 3M pansit. Doon sa pinaka sikat na pansit dito sa Santa Rosa, Laguna. Pwede na! Yan. Let's go! Haha! So magiging way natin, labas tayo dito sa may Balibago. Tapos pulong Santa Cruz tayo, Santa Rosa, Tagaytay Road ang dadaanan natin. Kanan tayo sa papunta ng Gate 1 ng Laguna Technopark. Bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat ng maraming salamat sa isa kong tropa, the brother from another mother, Chris Bayani. So si Papa Chris, siya lang naman yung nag-provide sa atin ng action cam na gagamitin natin. Malakas tama nun eh, sa lahat-lahat ng susuportahan sa paggawa ng ganitong mga bagay, ako pa. Pero thank you bro. Thank you pare ko eh. A little longer than a few minutes later. So mga target natin sa channel na ito, siyempre gusto ko makapag-price review, motorcycles, bicycles. Papayagan nila tayo. Siyempre magpapaalam muna tayo. Tayo sa tulay ng SLEX. Ayan, SLEX. Yan. Pagkanan natin, planta ng Coca-Cola. Ano ba, bottling plant to. Dito yung mga soft drinks. Hindi ako nagkakamali. So, baka naman. So, dito na tayo. Bandang Pulong Santa Cruz. Pulong Santa Cruz, baby. Makikita yung ano, Toyota Motors Philippines or TMPC. Nabalik tayo, no? Yung mga influencers na malaki yung naging ano sa akin. Malaki yung naging tatak sa akin. So i-mention natin sila. Siyempre, sa pagbabike, like vlogging, wala pa naman dyan si Master Ian Howe. Ang scene niya kasi panoorin, relaxing. Parang kasama ka niya pag ano, parang angkas ka niya pag pinapanood mo siya. So ang gaganda ng pinupuntahan niya.
leisure biker siya. Medyo competitive naman. Si Angelo Biker Tour tayo. Yun. Lodi na rin natin yun. Technical stuff kay Angelo Biker Dude, leisure, and yung inspiration ng mga destination kay Ian Howe. So ito, baka kanan natin yung Toyota Motor Philippines. Sa motorcycling community naman or sa motovlogging community, isa sa mga tumatak sa akin, unang-una Joseph My Life in Manila or Kano Moto. Sino pa ba? Siyempre, Gaki Moto. Si Gaki Moto, sa totoo lang, siya unang-una ko napanood. I was looking for review videos para sa CBR 150 dapat. Ang una ko nakitang video, CBR 500 si Gaki Moto. Ang goal mag-vlog ni Ma'am Gaki. Kung Gaki, hopefully mamit kita sa yung mga nababanggit yung mga vloggers. Mabalik tayo sa Sigma. Hindi pwedeng mabanggit yung Sigma nang walang breezy rider. So yun, kaya itapang ko sa traffic kahit nakabike, tawa ko sa kanya yung style, tawa ko sa kanya yung diskarte. The list goes on. Siyempre, mawawala ba naman dito sa pag-mention ko? Mawawala ba naman si KP22? Si Chef Benedict Vlogs, Papi Moto, Papi Moto na busy magpapogi ng kotse. Sa si Vince Machine, formerly known as the Classic Rider PH, na gustong tapatan yung channel ni Ninong Rai. Sigurado naman yung mga mahilig sa motorcycle, kilala nyo mga binanggit kong yun, di ba? Si Karoto, number 1. Gago! Siyempre, hindi ko lang pwedeng kalimutan. Batang kalimutan. Para sa akin, yung mga huli kong binanggit sa mga huli, sila yung mga kasama sa huli. Pwede na! Motovloggers. Well, sila yung totoo eh. Saan napapanindigan nila kung ano yung sinasabi nila.
Kumbaga, marami nagsasabi sa vlogging community na kesyo sila, may balls sila, may balls ako, may balls ikaw. Ito yung mga pangalan na talagang masasabi kong meron talaga. So ulit, shoutout bro, KP22, Chef, Trinity Vlog. Papi Moto, and Vince Machine. Sabi nga nung nag-live kayo, di ba? Nakapanood ako. Na-recognize si Papi. Solid. Solid ako. Siyempre mawawala pa naman sa editing. Cycling Moto. Bikulit Moto. Wapak. Tsaka siyempre, Moto Visuals. Tara visuals, bike tayo. Takya tayo ulit Repal. Nakakatuwa na kasi yung mga alam mo may pangalan sa motovlogging scene. Hindi sila suplado. Pag nag-message ka sa kanila, pagkaya nila mag-reply sila. Diba? Ganun. Motovlogging scene, marami talaga akong influencer. Dropship Vinci, Dropship Casey. Mawawala pa naman yung tanging motovlogger na may gold play button, na magkakaroon ng gold play button dito sa Pilipinas. Si Idol Reed for Speed. Diba? Yan. So name of you, sila. Although marami pa yun. Si Selsak, syempre. Nakakalimutan ko pa naman si Selsak. Paseo de Santa Rosa na yan, going to Nuvali, bakit ng Tagaytay, pero hindi tayo didiretso dyan. Tayo didiretso doon kasi kakanan tayo. Punta tayo sa isang village dito sa loob ng LTAI complex. Lulusot tayo sa ilalim ng tulay ng Kalak. Papunta sa San
gaya na nakita nyo sa ibabaw, Calax yan. Cavite Laguna Expressway. Sinek ko kahapon, diretso dito yung papuntang Carjack. Kung tama yung pagkakaintindi ko sa mapa. So, kanan tayo dito. So, approaching Don Bosco Church at saka Santa Rosa Village 1. Ayan, Don Bosco Church. Yeah. 6.5 hours later. You know? Yes, we're back on the road. Tapos na natin ma-deliver yung pansit. Eventually. Thank you. Thank you, Chief. Ayan. So ito si Don Bosco Church. Nasa kanan natin. Ganda dyan sa loob niya. Ayan, mga galing Carjack oh. Carjack oh. Tagwa. Gago! Dito na lang din tayo ulit dumaan. Makakita tayo ng kahit konting almusal. Medyo ganda ng panahon, gloomy, wag lang uulan. GG tayo niyan pag umulan. Kaliwa na tayo dito para makalusot tayo pag liliko na. Tayo kasya. 7, 6, 5, 4, 2, 1. Cyclist. Today is Friday nga pala. Sarap maglusong. Napaghalo kayo sarap magbike tsaka sarap lumusong. Sarap maglusong. Ano ba yan? Dream bike. Carbon na gravel bike. Gravel bike para ano, pwede sa pavement, pwede sa off-road. Hindi ka parang kumarga sa kalsada. Since road bike looks siya, road bike feet. Pero meron siyang performance sa mountain bike. Motorcycle madami. Siyempre hindi mawawala doon Yamaha R1 or R1M. Siyempre MotoGP tayo eh. Yun, may biglang pumasok sa isip ko. Nabanggit ko kanina sa mga bike vloggers, Sir Ian Howe, sa Sir Angelo Biker Dude. May isa pa ako na-influence sa pagbabike. Na-influensyan niya ako kasi tungkol niya. Gusto niya yung ginagawa niya eh. Kahit isa din siya siga. Siga din siya kagaya ko. Gamit lang. Siya yung originator ng Barangay Lucas Mill. Ito ba? Mayor yan eh. Shoutout, Mayor PV, Mayor TV, Sir Omar. Ito yung stoplight na parang lagi kong patatapatan na nakastop. Stoplight nga eh. Gago!
Walter Mart Bel Air sa kaliwa, Home Depot Santa Rosa sa kanan. Medyo malakas yung hangin ngayon. Salubong pa sa atin. Ngayon, mabalik tayo, no? Sa motorcycles naman, mga dream bike ko, yun nga, R1 or R1M. Yung latest na S1000RR. Pantay na yung mata, hindi na yung miras. Sa naked bikes, Brutale, MV Agusta, Ducati Street Fighter. Balik tayo sa sports bike, ZX6R or ZX10R. RC series ni KTM. Actually, isa yun sa tinitingnan para bilhin. Why? Parang cross siya ng, di ba dito sa atin sa Pilipinas, 400cc rule expressway. The RC390 declared as 400cc. So expressway legal siya. Number 2, kung hindi ko naman siya idadaan na expressway, malapit lang yung consumption nila ni R3. Hindi sila nagkakalayo ng consumption ni R3. Kasi almost kapraso lang diferensya ng displacement nila. Si R3 ay 320, 321. Tama ba? If I'm not mistaken, ganun. Si RC 373. So hindi pa rin talo kahit ipayan mo si RC 390, diba? Plus, sports bike. Yun ang gusto kong bike, sports bike. Why sports bike? Bakit nga ba? Eh, di ba masakit sa likod yun? Not good for long ride. Eh, bakit ba? Yun ang gusto ko eh. Hindi, tsaka mararamdaman niyo yung feel nun. Although hindi ako kakarera, pero yung feeling na parang naka MotoGP bike, naka superbike, yung ganun pakiramdam ba? Di ba pogi nun? Saka hindi naman ipapahiyan ni RC390. Right amount of power, right amount of torque. Hindi natin kailangan top speed. Top speed ka 100 kph lang naman sa expressway. Diba? Oo, mahal ang parts ni KTM, pero part ng ano yun eh, part talaga ng maintenance yun eh. Ano tayo magagawa? Sarap lang yung nakabike. Alright, kasya pala tayo dun. Hindi nakalabas tayo agad. Alright. Okay, pasok.
Welcome back. Yun o, nakalusot tayo. Sana yung mga susunod na videos natin, may city driving, city riding, ano ba tawag? Nakabike ako eh. May city riding, tama na yun, pwede na yan. Hopefully, makapag-rides tayo. Meron akong dapat na first video eh. Sabitin lang ako, walang ka-introduction yun eh. Ano, kilala ka agad? XP! We have things to improve. And we will improve on them. Ulit, hopefully, makapag-ride tayo. Na-explore natin yung mga cycling havens dito na malapit sa amin. Revpal, Carjack, sa mga long rides.